morning po sa inyo. Today is April 12, 2024. It's the third day of Eid. Nandito tayo ngayon ulit sa may Alcor. Medyo na-late tayo, pero nakasama naman natin makarating dito sa may pampang ng Alcor yung sina Jetro at yung ibang mga kasama natin sa isda. Shoutout po sa inyo. Kasama natin ulit siyempre si Dory. Ayun siya. Niyaya din namin yung ilang friends namin dito sa may Alcor, si Maria at si Gulam. Hopefully makarating sila. Medyo na late kami, so nagkape muna ako. Nag-set up ng aking mga rods and reels, and lalagay ko na yung mga rigs ko niyan. Hinihintay natin sana yung sina Maria para at least makapag-try din sila mag-cast dito. Gusto natin introduce sa kanila yung fishing, no? Mas marami matututo, mas marami tayong kaibigan mag-fishing, no? Anyway, ito na naman po ang ating bagong travel location, no? Pinuntahan na natin to last time kasama si Jeremy, or si also known as Jetro TV. Nauna na silang lumusong doon kasi kami na-late kami. Nag-almusal muna kami ni Dory dito sa may sasakyan. Sana makarami tayo ngayon. Marami tayong mga kasama ngayon from isda. Inland Sea Doha. I-ready ko lang yung mga gamit ko. See you later. Sana makahuli tayo. Okay, lulusong na ako. Si Dory may iwan dito. Hinihintay si Maria at si Gulang. Susunod ako kina Jetro. Malayo-layo yun. So, yes, I will, ma'am. Pupunta na ako doon. Susunod na ako kanina. Ako'y naka beach shorts lang. At ang ating nag-iisang Nat Geo na shirt. Sa susunod makabili na nga lang ng long sleeves, yung dry fit. Anyway, low tide na by 9 o'clock. May mga small fishes, oh. Hindi na ng tubig. Problem lang dito sa malambot yung lupa. Wish me luck. Punta tayo din kama ng mga bago nating mga barkada, mga isda o Inland Sea Doha. Okay, see you later pagdating natin doon. Nakachempo tayo ng medyo matigas yung buhangin, kaya mas magandang maglakad dito. Ayun yung place as I've shown you last time. Ayun yung Albite Stadium. Ayun kung nakikita nyo. Kung gusto nyo malaman yung location, I'll share it through the description box below. And i-copy nyo lang yung link, ilagay nyo sa inyong favorite browser, at makikita nyo yung location through Google Maps, ano? Ang bihira, nakalimutan ko yung gloves ko. Mas maganda may gloves dito kasi mahirap humawak ng isda nang hindi protected yung kamay. So may chance na masugatan tayo. So thankfully hindi pa ganun kalayo yung location natin sa Pampang. Kukunin mo natin yung gloves natin. Ayun, nakapagsuot na tayo ng gloves. Huwag nyo pong kalilimutan yung mga gamit nyo pag palusong kayo dito, at naku, napakalayo. Buti na lang is malapit pa tayo. Make sure dala nyo ang inyong setup, syempre ang inyong rig, mga extra rigs, ang inyong mga pliers or tweezers kung gusto nyo. Ano pa ba, mga sinkers kung meron kayo. At syempre huwag nyo kalilimutan yung bait or mga lures ninyo, lures and jigs, bago kayo lumusong. Kung hindi, ay nako, magsisisi kayo. May exercise kayo nang wala sa oras. Pabalik tayo doon. Sila nakapaghagis na, oh. Palubog pa lang naman yung tubig niyan. 9:30 AM ang low tide. Habol tayo sa nila. See you later. Medyo malapit na tayo sa ating mga bagong mga kaibigan, ano. Buti na lang tumigas na ulit yung buhangin. Na-exercise tuloy ako. Malambot kasi yung buhangin dun sa malapit sa shoreline kasi maraming mga seaweeds. Anyway, tulad ng last time, banda doon ay
Matigas-tigas na yung buhangin. So ipaplant na natin na maigi yung mga feet natin para hindi na tayo magka halos tumba-tumba, no? Pinagod ako nung lakaran na yun, exercise pwesto tayo dun sa maybe sa tabi ni Sir Alvin, also known as Kabsat, sa ating isda and PXA group. Malapit na, punta na tayo dun. Fish on. Na-exercise tayo. Ayun si Bradjet, si Jetro, Sir Alvin, ayun no. Si James, at yung ano kasi sa pangalan ng kasama ni Sir Alvin? Joseph. Si Sir Joseph. Mga members lahat ng PXA and isda. So nag-start na sila. Na-late tayo ng konti. Maghagis na tayo. Baka may huli na si Joseph. Wala. Ah, wala? Akala ko meron na paasa sana, sabihin ko Malak ko lang. Pero meron kaya tayong isda dyan? Meron na, ayun. Meron na. Pwede na yan. Ayan si Jet, nakahuli din. Mga pan-size fishes. Makakahuli din tayo ng malaki yan. Yung unang hagis natin may kumagat kaso nakawala. Second cast may kumakagat kagad Maganda dito sa spot na ito nga lang pan-size fishes na. When I mean pan-size, sakto sa kawali o frying pan. Mga kasalaki siguro ng palad, mga ganun, which is very common dito sa Middle East, sa mga shallow waters. Yun, may nakagat. Yun nga lang, wala pa tayong pangano ng GoPro dito sa chest natin. Ayan, hawak pa natin, naka-lanyard. Uy, may nakagat. Uy, naku. Kagatin muna natin. Patayin muna natin. Nakawala na naman. Di bale, marami pang chances dito. Marami kami, so more chances of winning, sabi nga. Hagis ulit. Ayun, kailangan palitan ni Sir Joseph yung kanyang reel. Mukhang nagpaparamdam. Sir James, ano nahuli mo? Malakapas. Isang silver PD. Malaki-laki din yan Di naman nalaki masyado yan Pwedeng-pwede yan, sir. Sir James, nakadalawa na. Hindi, tatlo pala. Dalawang malakapas, isang sharing na good size na rin. Ang ating setup ngayon, as usual, ang ating Daiwa Ballistic X 802 heavy fast rod. Kasama natin ulit ang ating Daiwa Jupiter LT 5000. Ang ating line ay 14 pounds braided. Uy, may kagat-kagat Tapos meron tayong rig. Ating rig ay high-low rig. And meron tayong 1 ounce na sinker. Tatlo yung hook natin. Number 5 ang size. May kumakagat na, Teka, huli natin. Wala. Yun ang ating first catch. Isang palm size na sherry, Sherry ba to? Correct me if I'm wrong. Sherry nga siguro, o sherry nga. Which is, I think, pwede namang pang-ulam ngayon. Kunin na natin. At yun na nga yung kinakatakot natin. Snag. Ito yung winarning sa atin ni Jeff noon, si Jetro. May bato doon sa bandang yun. Ay, mukhang napuli natin yung bato. Bato lapo. Bato doon. Sacrifice. Change rate.
May nahuli tayong balo. Sa tapat na lang ni Sir James. Kinain pa. Hinabol eh. Maliit lang siya pero pwede na. Ay, nalaban ah. Nalaban. Ay, nalaban. Ay, wag kang tumalo ng ganyan. Hindi maganda yan. Baka manhook ka pa. Ay, sa katawan sumabit. Nasnag lang to. Oh, ayun oh, nasnag oh. Ayan. Yun. Isang balo. Juvenile. Pero kunin na natin. Wala pa tayong huli. May nakagat. After natin nahuli balo, pagkatapos natin to may nakagat na. Problem is the wind is picking up pace na, no? Lumalakas yung hangin ng konti. Hopefully hindi tayo magka-wind knots. Hindi naman siguro tayo magkaka-wind knots kasi kung pasalubong o siguro. Mahilig makipag-exchange gift yung mga isda eh. Bigyan mo ng hipon, bigyan ka ng ano, seaweeds. May nakagat sa akin. Kasi nakamalit lang. Tira. Nagpapalit talaga tayo ng sinker kasi sinasama siya ng underwater current sa baba. Namumuo yung asin dito. Make sure na linisin nyo ang inyong mga gamit after ng fishing session. Naku, karamihan sa mga rods and reels dito sa Doha, mga freshwater reels rods kasi ito actually yung mga binibenta dito eh. Mahal yung mga seawater saltwater rods and reels. So kung gagamit kayo ng mga freshwater rods and reels, make sure na linisin nyo afterwards. Sprayan nyo ng tubig ng pressurized water. Meron kayong bidet sa bahay, sprayan nyo, tanggalin nyo yung mga salt deposits na ganyan. Hindi yan maganda sa equipment nyo, sa inyong tackle gear, lalo na sa reel. Make sure na i-maintain nyo, lagyan nyo ng oil yung mga joints tsaka yung mga bearings sa loob. What I usually do is tinatanggal ko yung knob dito, then lalagyan natin yung shaft sa loob. Maraming video dyan sa YouTube, so mas magandang tignan nyo na lang yun. Pero paalala lang, para magtagal lang inyong mga gamit, make sure na linisin nyo after every fishing session. And whenever possible, ang inyong mga freshwater gear, tulad ng sa akin, huwag nyo ibabad sa tubig ng dagat. Naku, masisira kagad ang loob niyan. Mas-shorten yung lifespan ng inyong equipment. Hindi naman ganun na kamura yung ibang gamit dito sa Qatar. Anyway, hindi lang sa Qatar, kahit anywhere naman. So although may mga mura, syempre yung mga branded, ano ba yung naibibigay ng branded? Quality of life improvements lang naman, mga comfort, mga madaling reel, mga ganun. Pero in reality, wala naman sa gamit yun, nasa technique. Kaya mas maganda, ingatan yung mga gamit ninyo para makapagsilbi sa inyo ito ng mas matagal. So nakadalawa na tayo, isang maliit na sherry, which is good size naman, at isang juvenile size na houndfish o balok. Needlefish din yun, another variety, pero karamihan tawag doon ay isang hound needlefish o crocodile needlefish dahil sa kanyang mga ngipin.
Sir James, meron huli. Meron siyang ilan? Meron siyang 5 pet. Ani ba yan? Oo, ani. Akit. Ako, ewan ko, nandito sa plastic eh. Sana kanina kung hindi pa nakatalon yung isa eh. Oo. Marami na tayo. Yan. Pagsama-sama yung mga, marami yan. Ibang ihaw. Tara. Time out muna kami. Replenish muna. Balik muna kami ng shore. Sorry sa wind, masyadong malakas. Wala tayong wind filter dito sa camera natin. Ayun, nakahon muna kami. Lakas ng hangin. Pwede bang isama yung Huli natin. dalawang pakokol. Anyway, sama natin sa kanila. Yun, naglilinis si Sir Joseph. Di ba masyadong marami na yan? Pwede pa nating samat. ihaw din natin itong mga to eh. Ay, yung malaki. Yung mga sherry, ihaw natin itong mga malakapas yan ang isigang natin, no? Oo. Masarap yan. Meron pa tayo dito. Meron pa nga isang crab eh. Naligaw. Meron pa naligaw ng crab. Uy, laki ah. Taba ano? Oo. Isang balon. Isa kanina. Talon ng talon eh. Catch and cook. Tuloy ang kasi ko. Sarap na tanghalian. Ating maestro ng kusina, Sir Jeff, si Kabsat Alvin, ang ating naghahawak ng ating mga fish food handler, Sir Joseph. Yun. Siyempre tumulong din ako paano sa paglinis. Meron pang naligaw na crab doon. Meron pa ako nahuling sambalo. Ayun, hinarap ni Jetro kanina. Marami-rami din yan, ano? Nasa buwan yun eh. Si Alvin. Si Jetro doon. Ayun, si Sir. Ayaw, magsira ng iba natin. Yan. Ayaw daw. Hi guys. Business minded. We're talking about selling our jewelry. Oh no. That will be the last option. You hear that? Yes. Because not gonna sell this. At least The iPhone is more important than jewelry. Kinabutan tayo ng low tide.
Yun, ito mong baso. Yan. Baso? Para testing na. Kaya ano mo ba? Ito ang maglagay. Patitik muna natin sa mga atin. Sa baba. Para natin isa kayo. Sa ladies. Kuha na marami. Marami. Parang Ternalias. Hindi na medyo nakasampay. Kayak na lang, Brad. Ay, sige. Kung may kayak ka dito sa may ng taas, anak ko. Battle ready. Kahit saan ka na. Sarap. Baka sabihin kanin na may malata ulam may ginata Hirap yun. Sarap. Seralibin pa. Ayun, nauna na yung mga kasama natin doon. Hindi siya true, naiwan pa dito. Matutulog muna si Mrs. sa sakyan. Lakas ang hangin. Sige, lakad na tayo doon. Baka makahuli pa ulit. Kahit saglit lang. See you again later. So nakarating ulit tayo doon sa spot. Mas lower yung tubig ngayon, low tide. Hanggang tukod ko lang yung tubig. Pero mayroong parts na malalim pa rin yung tubig kasi nasa sandbar ako. kaya mataas talaga. Yun, after a while may nakuli na naman tayong isda. Hindi ko alam pangalan nito eh. Ito yung merong black stripe sa gilid. Yun, sana namang magandang catch. Second catch natin this afternoon. Isang malaking bakoko. Pag-iipon natin sa bahay ito. Ang ref natin. Reserve na ulam. Laki niya. Laki pa sa palad ko. Kasi laki ng palad. Keep natin. Let's keep going. Yun o. Bakoko. Magandang size. Hindi natin to syempre. Huwag natin kaya makawala. Sana namang bakoko. Ayun o. Langoy-langoy. Mas malito dun sa nakuha natin. Pero malaki pa rin. Kukunin natin yan syempre. Kukunin natin yan. Normally nag-release tayo ng mga sobrang liit. Pero kapag reasonable na pwede ng pang-ulam. Alam mo naman yung size ng mga Filipino fishes na pang-ulam. Yun, pwede na. Kunin natin. Isa na namang bakoko at saka isang ano itong klaseng isda ito? Teka nga, i-close up natin. Teka. Anong isda ka?
Hindi natin for sure yung bako ko, pero ano tong isdang to? Pakita natin sa mga sama natin. Anyway, pinakawalan namin yung alien fish. Pero ikaw, swak na swak ka sa banga. Ayun, bako ko na naman. Panlaman siyan din to. Lagay ka sa ref niyan. Kahit paano, hindi naman tayo lugi ngayong hapon. Mga nahuli tayo. Mga nasa 3, 4. Siguro yung mga nahuli natin. Isa na namang bako ko. Kung nasa makikita nyo sa ilalim ng tubig. Fighting for dear life. Why am I not surprised? Ang dami bako ko din sa Qatar. Naglipaan na itong mga to eh. Puti na lang at masarap sila kahit paano. Kukunin ko to syempre. Ito ang story dito. Ito na naman siya. Mas maliit siya ng konti kanina. Pero syempre malaki pa rin to. Pwede to. Pang-bistig isda. Auto ng toyo. And again, isa na namang bako ko. Ay hindi, ay tama, bako ko na naman to. Umuulan ng bako ko. Meron na tayong 5 fish, 4 ay bako. And bako ko na naman. Nagdala pa ng bonus na lumot. Kaya pala ang bigat-bigat, kala ko napakalaking isda. Ay, sige, harvest ulit. Sunod, ano ba yan? Bigyan nyo ng ibang species ng isda. Bako ko na lang lagi. Kahit malakapas man lang, kahit isa lang. Puro bako ko eh. Dito kasi maghagis oh. Marami dito, parang kawan dito eh. Yun, nakahuli ulit si Sir James. Ang ilang bako ko na yan, sir. Puro bako ko dito. Mukhang puro bako ko yung nasa ref natin ngayon ah. Ito kaya si Jetro. Layo niya eh. Mahirap sa layo-layo niya eh. Puro bako ko din mahuhuli eh. Pataas na pa man din yung tubig, ano? Pataas na ang tubig. Medyo malapit na maubos ang aking pain. Okay lang. Nakakapagpahinga na ako kasi marami na rin ng bako ko. Sige. Ubusin na natin yung ating bala nang makabalik na doon. Ito isang to ah. Malaki-laking bako ko to. Malaki nga. Malaki-laking bako ko. Yun oh. Okay, lakas ng tila eh. Malaki to. Natin. Ay, dalawa pala. Kaya pala ang bigat. Naka-double trouble tayo. Aywa. Sakto. Lagay na natin. Isang malaking bako ko. Sabi ko nga sa'yo eh, nakakahiyang ipang trip report ng mga ito. Puro bako ko eh. Lagay na kita sa banga. Malaki ito. So lumipat na si Master Jetro dito. Mukhang wala siyang huli masyado doon sa kabila. At least di na zero si Sir James. At least kabutik na. Di bale, babawi ka. Bawi. Short yan lang. Nagkataon nandito sa tapat ko yun. Maraming isda. Kaya kahit paano nakarami tayo. Matas ng tubig. Last pamain ko na to. Then larga na. At least di na zero. Okay yan. Sakto pa ba papatas ng tubig? Mukhang urong tayo ng konti. So naubusan na ako ng pamain. At lumalalim na rin yung tubig. Hanggang baywang na doon. Actually hanggang dito baywang na rin eh. Mas malalim ng konti doon kasi lampas na ng pusod ko. I am 5'6" tall.
Kaya kailangan na nating malis bago lumubog. Kahit nasabihin mo marunong tayong lumangoy, eh paano, may mga gamit tayo eh. Mas mag-inam na yung safe para hindi na rin mag-alala si Mrs. Malapit na tayo sa Pampang. I'll see you there soon. Meanwhile, yung mga kasama na natin nandun pa, pero palagi ko pabalik na rin sila. May mga pamain pa kasi sila, ako wala na. Ayun ang aking pinakamamahal na asawa, hinihintay na ako sa shoreline. Ay, konti na lang, andyan na tayo. Yun, naka-harvest tayo ng 9 bakoko at saka yung ano ba yung isa, parang sherry ba yun, maliit na sherry. So ayun, hand comparison yun. Malaki-laki din yung isa. Hindi naman tayo na zero ngayong hapon. Kinailangan na nating umahon kasi ubos na yung ating pamain at saka tumataas na yung tubig. Grabe na yung tumataas ng tubig, ang bilis. Halos nasa dibdib ko na kanina yung doon sa pinuntahan ko. Mataas lang kanina yung pwesto ko kasi nasa sandbar ako, pero nung bumaba ako sa sandbar, nasa dibdib ko na pala yung tubig. So nagmadali na ako kasi wala na rin akong pamain, at the same time delikado na ako. Sinabihan ko na rin sila na umahon kasi mataas na yung tubig. Anyway, sana pabalik na rin sila. Meanwhile, ito yung mga nakahuli natin, ano? And comparison to size, ito, not bad. Oh, doon sa malayo, ang init. Parang kasi, kami dito. Oo. Nasa malalim kasi yung iba eh. Nakarami ka? Makarami, nakasampu din. Ha? Nakasampu din tayo. Yun ang importante, para may pang-ending lang. Oo. Maganda. Si Sir Alvin eh, hatak ng hatak eh. Nakakahuli pa nga. Oh, hagis ka dyan ah. Oo, sige. Atin. Ayan. Ikan bumami. Yan. Kabawi-bawi tayo sa Grabe, bawing-bawi talaga si... pangalawang lusong. Ito kay Master Tito to. Nakasampo. Ito naman si... 12 to. Brad Alvin. Sir Alvin. Nakadosi din si Brad Alvin eh. Ito, 10. Sampu. Puro bakoko. Puro bakoko. Joseph. Yan. Ayos din kay Master James. Dalawa. Na rin. Hindi tayo na zero ngayong araw na to. Ayun. Oo. Tayo para makapagbihis na. Itong Sir Alvin, hatak ng hatak eh. Kaya nga eh, dalawa pa. Okay guys, so hanggang dito. Yoko. Yun, si Sir Joseph. Si Sir James. Oo nga pala, Sir James. Thank you very much. Oo. Tapos ito si Sir Joseph tsaka si Sir Alvin. Thank you po. Thank you. Thank you rin po. Thank you rin. Ay, thank you rin. God bless din, sir. Thank you sa pag-include sa akin sa isda. Sana next time makasama ko kayo sa inland sea, ano. Pagka po ano, simulan niyo ako. Sige sir, pag may space. Oh, thank you sir. Kasama din natin si Master Jethro. Ayun. Okay, what's Thank up you. happy people? So please don't forget to like and subscribe. Yun, Jethro syempre. TV. Siyempre. So patay guys. If you like this Thank fishing you. content, siyempre subscribe and like. Thank you sa Wala na mga kasama natin sa isda, tsaka sa PXA, ano. Shoutout sa inyong lahat. And sana marami pa tayong fishing adventures kasama, no? Yes. So naging high tide na ulit. Malalim na yung tubig, so kailangan na natin umalis. Tapos naubusan na tayo ng pamain. And yun, that's the end of our video for today. Nakarami din tayo ng fish this afternoon. Kaninang umaga, nakaapat tayo. Then ngayong hapon, nakasampu naman. So kahit paano hindi naman tayo zero. Pauwi na kami from Malcor, pabalik na tayo ng Doha. Super enjoying ngayong araw na to. Thank you very much sa grupong isda.
sa mga ISDA members na sumama sa akin ngayon, which are also members of PXA. And I hope sana maulit pa ulit yung fishing adventure na to, yung fishing trip natin. Sana sa susunod sa ibang lugar. At I'm hoping sana makasama tayo sa Inland Sea. Thank you very much kung nagustuhan niyo ang video. Siyempre, kindly let us know by leaving a like. And if you like this kind of content, pwede naman tayo mag-subscribe. See you next time. Bye-bye. Like a stormy rain, wet and smooth. Your skin is shining just like the moon. Oh baby, just don't leave me now. There's a fire between